Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Drive Me Crazy. The Spooky Edition. Chico. Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayaring bubulabog sa iyong kaisipan at karanasang hindi malilimutan. Ako po si Kuya Chico at ngayong gabi ay sama-sama ulit nating pakinggan ang mga kwento ng kababalaghan dito sa Halloween special ng Drive Me Crazy. The Spooky Edition. Spooky. Okay, bye! Magandang gabi po. Welcome, welcome, welcome. Maligayang pagdating sa ating ikatlo at sad to say huling araw or should I say gabi ng espesyal na pagtatanghal ng Drive Me Crazy. Ito nga po ang Halloween special, The Spooky Edition. Spooky. Maraming thank you sa mga nagsisend ng kanilang spooky stories. So, sana magkaroon ng chance na mabasa lahat, no? Pero kung hindi, sorry na. May mga susunod pa naman. Kaso next year na ulit. Ano ba? Sino ba yung sigaw ng sigaw dyan? Good evening po sa lahat ng mga nasa biyahe ngayon at mga natatraffic dahil, nako, sigurado naman ako na ngayon medyo mas malala ang traffic. Kagabi naranasan ko, usually kasi pagka umuwi ako nung 9:00, no, wala na kadalasan, no? Humuhupa na yung traffic. Pero dahil nga sa undas at nagsisipag-uwian ng mga tao sa kanilang mga probinsya, so eto na tayo ngayon, no? Katrapikan at its finest. Hanggang SLEX traffic hanggang dun sa may amin, hanggang sa may Southwoods ang traffic talaga mo. Ay nako. Pero nga wala nga tayong magagawa, di ba? So feeling ko humahabol ang umi-stretch ang traffic hanggang ngayon, no? Kasi uwian pa rin, 'di ba? Mga half day nga yata ang mga ngayon, mga opisina karamihan, 'di ba? So anyway. Magandang gabi sa mga nasa ating sa live, no? Sa mga live streams, sa mga nandiyan sa comment section, magandang gabi po. Sa TikTok Live, good evening. Sa FB din, magandang gabi. At sa aking mga panauhin dito sa aming studio. Sabi dito, Kuya Chico, anong gusto mong spooky? Yung basang-basa o medyo basa? Hindi ko alam. Kailangan bang basa? Ayoko. No. Tuyo. Ayoko.
Depende kasi yung spooky, no? Kapag pagbasa, pwede kasing umuulan, 'di ba? Minsan nakakatakot yung paligid kapag umuulan, namamadilim, 'di ba? Yan, basa ang spooky pagka ganyan, no? Pag tuyo naman ang spooky, okay din. Basta, huwag na natin pag-usapan yan, change topic. Gulo-gulo mo eh. Ang gulo-gulo mo. Sabi ni Brian, no, manifesting na magkaroon ng spooky program isang beses sa isang linggo kahit hindi Halloween. No, ikaw yung isa sa mga nagpo-push ng ganyan. No? Heist. Ano gagawin natin? Kung gusto mo mag-send ng story, no? Pwede pa rin 'yan. Energy sa aking page pala, no? Hanapin mo. Capital K sa Kuya, yung unang letter C sa Chico. It's Kuya Chico FB page. Send lang kayo, ha. Sa mga nasa sasakyan ngayon na ito na nga natatraffic, so chillax ka lang dyan. Tayo na't magkatakutan ngayon, ha. Sabi ni Kuya Regan, pusang galang intro yan. Sabi dito, katakot makagarahe na nga. Huwag ka matakot. Alam mo, Kuya Regan, dapat hindi ka natatakot. Dahil panigurado naman akong madami ka ng pinagdaanan sa buhay. So, hindi na dapat ito ang magdudulot ng takot sa buhay mo, di ba? Mas matakot ka pag pagising mo isang araw, hindi ka na niya mahal. Oh. Yun ang nakakatakot talaga sa lahat. Sa mga naiihi po, lalo na yung mga matatakutin, umihi na kayo. Mag-CR na kayo kasi baka mamaya hindi nyo na magawa yan. Dahil kung ngayon okay pa, pero kung mamaya nyo pa gagawin, baka mamaya pag upo nyo dun sa bowl, sa inidoro, biglang may kumalabit. May undin. Dati takot na takot kaya ako sa undin. Kaya ang ginagawa ko dati pagka pasintabi po sa kumakain, pagka jebs na, yung nakasquat ako dun sa para makita ko yung ilalim. Baka kasi mamaya may undin, di biglang lumitaw na ganon. Aroy. Hello po sa mga nagdi-dinner ngayon. Si Criselda Puyawan nagdi-dinner daw ngayon. Are you dinnering? Hindi pala dinner, diaper daw. Naka-diaper na po kaming buong pamilya. Grabe naman sa diaper. Anyway, para magkaroon tayo ng mas mahaba-habang oras, no? Huwag na nating patagalin. Para makapag-squeeze in tayo ng maraming stories. Alright. Once again, welcome po sa last night ng Halloween special ng Drive Me Crazy. Ito nga po ang spooky edition. 6:38. And let's kick off with our first story na pinadala sa atin ni Kay. Here we go. Spooky. Ang kwentong ito ay nangyari taong 2009. Uy. Taon ng simula akong maging DJ niyan, 2009. Nagtatrabaho ako bilang isang service crew sa isang fast food na 24 hours na bukas. Kaya madalas ay late na akong nakakauwi sa bahay. 12:00, 1:00, minsan inaabot pa ako ng 3:00 ng madaling araw. Ang bahay namin ay nakatayo sa gitna ng bukid na nasa likod ng isang malaking subdivision dito sa Bacoor, Cavite. Ano kaya to? May mga taga Cavite ba dyan? Wala. Wala daw sa mga bisita ko. Hindi natin mahulaan.
Bago ako makarating sa bahay namin ay kailangan kong dumaan sa loob ng subdivision na iyon. Babaybayin ko ang mahabang kalsada nito kung saan madadaanan ko ang mga kabahayan at ilang mga poste ng ilaw. Mabuti na lang at may ilaw ang karamihan ng poste doon dahil madilim ang kalsadang dinadaanan ko. Sa dulo ng daan ay may bakod na kawayan na naghahati sa bukid at sa subdivision. Doon ako lumulusot. Paglagpas sa bakod ay saka ko naman tatahakin ang mga napakadilim na bukid gamit ang isa sa magkatapat na pilapil. Sa hindi po nakakaalam, ang pilapil ay yung mahaba at makipot na daan sa gitna ng mga bukirin o palayan. Isang gabing naglalakad ako pa uwi. Kung hindi ako nagkakamali ay mga 2:00 o 3:00 na ng madaling araw yon. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang kadiliman ng bukid. Bahagya lang kasi ang naaabot ng liwanag na nanggagaling sa subdivision. Pagtawid ko ng bakod, habang naglalakad ako sa isang pilapil, ay may naaninag akong maitim at matangkad na kung ano sa kabilang pilapil. Pero hindi ko gaanong pinagtuunan yon ng pansin. Inisip ko na baka poste lang yon kaya nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Pero may kakaiba akong nararamdaman. Nakikita ko sa gilid ng paningin ko na sa bawat paghakbang ko ay parang nakasunod ito sa akin. Para niyang tinatapatan ang paglakad ko. Kinakabahan ako noong mga panahon na yon. Gusto kong labanan ang takot na unti-unting gumagapang sa akin. Kaya, lakas loob ko itong nilingon. Ganun na lang ang pagkabigla ko ng malinaw ko itong naaninag. Isa itong lalaki na sobrang tangkad at ubod ng itim na parang uling. Doon pa lang ay alam ko nang hindi ito tao kaya lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko kasabay ng pagtindig ng lahat ng buhok sa katawan ko. Ang unang bagay na pumasok sa isip ko noon ay ang tumakbo dahil natatakot na rin ako sa ginagawa nitong pagtapat sa akin. Tumakbo ako ng pinakamabilis na kaya ko at nung lingunin ko yung taong itim ay tumatakbo rin siya papunta sa akin. Sa sobrang takot ko ay nagsisigaw ako ng mama. Bakit? Duwag! Bakit siya sumigaw? Bakit ka sumigaw ng mama? Panira na. Sorry, hindi ko nakayanan. Bakit sumigaw ng mama? Binabasa ko lang. Tuloy natin. Sa sobrang takot ko ay nagsisigaw ako ng mama habang tumatakbo. Dumaan na rin ako sa gitna ng palayan para lang mabilis kong marating ang pinto ng bahay namin. Nang marating ko ang bahay ay binugbog ko ng malalakas na katok ang pinto habang sumisigaw na mama. Mama, pabukas ng pinto. Ay, aroy. Wala na.
Nakakatakot nga dapat to eh. Mama, pabukas ng pinto. Sa taranta ko ay nilingon ko yung humahabol sa akin. Hindi ko ito nakita, pero patuloy kong naririnig ang mga patakbong hakbang sa palayan. Napalingon ako sa kabilang banda ng palayan. May nakita naman akong isang napakalaking ibon na sing-itim ng gabi. Lumilipad-lipad yon sa ibabaw ng palayan. Mas nilakasan ko pa ang sigaw at pag... Paano kaya yung sigaw? Ma! Ma! May bobo! Wala na talaga. Spooky. Gulo nyo eh. Huwag na kayong magulo. Ito na. Mas nilakasan ko pa ang pagsigaw at pagkatok ko dahil kahit hindi ko nakikita ay naririnig ko pa rin yung mga paa na tumatakbong papalapit sa akin. Mangyak-ngyak na ako noon at halos maihina sa sobrang takot. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Tapos biglang bumukas ang ilaw sa labas ng bahay kasunod ng pagbukas ng pinto. At bigla akong narinig. Sabi, "It's a prank." Sorry, walang ganun. Kasi sinimulan nyo kasi. Wala na. Hindi na ako. Wala na. Kasunod ng pagbukas ng pinto. Mabilis na akong pumasok sa loob at agad na isinara ang pinto sabay lock. Mangyak-ngyak ako habang pinagsasabihan ni Mama na sanay daw kasi ako na umuuwi ng ganong oras. Ang hindi ko alam ay may dumadaan daw pala talagang aswang sa amin kapag ganoong oras. Nagpahupa lang ako ng takot at kinalma ko ang sarili bago nag-ayos. Pagkatapos ay nahiga na. Kahit na may takot pa ay pinilit kong makatulog. Kailangan ko matulog dahil may pasok pa ako sa hapon ng araw na yon. Patulog na kami nang may maamoy akong masangsang na amoy. Malansa na parang bulok na dugo na talagang nakakasulasok. Napabangon tuloy ako noon. Sabi ko, ang baho. Hindi nyo ba naaamoy? Sumagot naman ang mama ko na ang bibig malapit sa ilong. Sorry, walang gano'n. Iba-iba yun. Sorry na. Iiyak na ako. Sumagot naman ang mama ko ng, "Huwag kang maingay dyan, nakikidaan lang yan." Nahiga na lang ulit ako noon. Ilang saglit pa ay narinig ko naman na parang may kung sino o kung ano na ikinakayod yung kuko niya sa dingding ng bahay namin. Plywood lang ang dingding ng bahay namin kaya dinig na dinig yung ingay. Nagkatinginan kami ng kapatid ko at pareho kaming kinilabutan. Pero nanahimik lang kami at nakiramdam. Hindi rin naman nagtagal at unti-unti itong nawala, pati yung malansang amoy na parang nabubulok na dugo. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na ako ulit umuwi ng ganong oras. Pero hanggang ngayon, madalas pa rin naman o namin naaamoy ang pagdaan ng nilalang na yon. Spooky. Spooky. Feeling ko talaga. Wala na, hindi na tuloy nakakatakot. Ano kaya yun? Sabi ni Jake, "Hoy Kuya Chico, pautang 5 mo." Umayos ka, yung tawa mo parang tawang biik. Ay, sabi ni Carlo, "Hindi na kami natakot."
Sabi, mas lamang yung tawa sa takot. Sabi, baka sige tumatawa. Kasi naman. Tawa kasi ko yung kailangan talaga sumigaw ng mama. Imagine mo, galing kang trabaho, ibig sabihin adult ka na, di ba? Galing kang trabaho, tapos susigaw ko pa ng mama. Ay, nako. Aray. Why naman like that? Sabi ni Abby, last day, nagiging comedy. Hindi ko talaga sinasadya. Talagang nakalagay talaga, sumigaw siya ng mama. Ang gagawin ko. Sabi ni Kyla sa TikTok live, nagpapatawa ka po Ay, hindi talaga be. Kung hindi lang dun dahil sa nagbabasa lang ako ng story ang sinend nyo talaga. Ay nako. Ang aking magandang friend na si Bianca Marie ay pag-greet daw. Birthday daw niya November 2, akalain mo. Happy born day, Bianca Marie. So ano, hanggang gano'n na lang. Hindi ko ba mararamdaman yung birthday na yan, Bianca? Wala tayo. Ba yan? Sabi ni Glenn Roque, nandun na eh. Matatakot na pero nakaka-cancel. Nakaka-cancel. Sabi ni Yulen Marcos, Kuya Chico, mapapatang na mocha flavor ka talaga sa takot. Takot ka ba? Sobrang nakakatakot, di ba? Sabi ni Kuya Ryan Soto dyan, no? Mas nakakatakot pa rin yung aswang na 4 ang paa. Ay, yung nakita ko sa CR. Takot na takot talaga ako noon kasi sa CR, hindi yung cubicle, may kita mo yung paa, di ba? Sabi ko, ba't ganun 4 yung paa? Magkaiba ng sapatos. Magkaiba, ibang isahan lang yun. Eh, natakot talaga ako. 9 more minutes before 7 in the PM. Sa mga, if you just joined us, welcome to the show. Ito po ang taon-taong espesyal, sabi ni Coco Martin, espesyal na pagtatanghal ng ating programa, The Spooky Edition. Sabi ni Dennis Reyes, naihi ako sa tawa, hindi sa takot. Yung mama talaga. Na-imagine ko patuloy ko pa paano niya sinabi. Ma! Ma! Pabiga ka pa yung pagkakasabi. Feeling ko ganun talaga. Aroy. Sabi ni Crisanto 3 times, Kuya Chick, samgyup tayo sa Santa Maria, libre kita. Ay, recorded yan. Sinabi mo yan ha. Kailan ba yan? Let's go. Ay, nako. Sabi ni si Kuya Chicks, yung hari ng side comments, Ronel, hindi talaga ako nag-side comment. Binasa ko lang talaga. Binasa ko talaga lang. Sabi ni user dito sa TikTok, tagal ko na gets yung 4 na paa na magkakaiba. Nakakita na ba kayo ng ganun? Ay, talaga ako. Promise talaga, nakakita na talaga ako. Meron din kahagabi, may nakita naman siya, 4 din yung paa, magkabaligtad. nasa higaan daw, pero magkabaligtad. Nakakatakot, di ba? Parang, ang daming creatures na nakakatakot. Ang daming mga, lalo na pag yung 4 yung paa, sobrang nakakatakot. Sobrang talaga nakakatakot yung mga may 4 na paa na yan. Sabi ni Jail Guard. Sabi, walang more power. Walang dun sa, hindi ko naman kasi dinadagdag yun, binabasa ko lang din yun. Ano naman tingin nyo? Ba't ko naman dadagdagan? Ano namang matutulong sa akin nun? Sabi ni Jojo, itigil mo na yun. Kuya Chicks, imbes matakot, natatawa ako, hype. Sabi, sorry na nga. Sige, sa susunod, pipigilan ko na.
Bibilang ko na, ha? Ay. Sabi ni Glenn Roque, paano kung 6 yung paa? Naku, mas nakakatakot yun. 6 yung paa. For sure, magkakaiba din ng yun, ng sapatos yun. Ang hirap. Ang hirap. Makakita ng 4 yung paa sa CR. Tsaka may tunog yun eh. Si ate dito hindi niya kinakaya, humihiga siya sa balikat ng kasama niya. Hindi niya nakakarry. May tunog yun. Ay, hindi ko na lang sasabihin kasi natatakot talaga ako. Mandatory po yung more power, sabi ni Jay. Hindi, ito yung unang nag-send, wala. Watching from Alaska, sabi ni Shuna. Hi, Shuna. Ano ba yung tunog? Alam nyo ba yung tunog? Si Una na nasamid daw siya, kakatawa daw. Kung masamid, ang hirap niya masamid, kumakain ka, di ba? Tapos yung kanin, di ba, pupunta sa ilong. Ang sakit kaya nun. Tapos pwede mong iturpit yan, di ba? Yung kunyari, kung nasan yung... kung nasan yung bumara na kanin, kunyari sa kaliwa. Yung kanan, iano mo, di ba? Yung isasara mo yung butas. Tapos isisinga mong ganon. Tuturpit talaga yon. Diyan kami nag-aaway ng kapatid kong si Ipi eh. Tinuturpitan ko siya ng kanin. pag nasasamid talaga ako. Spooky. Ay nako. We've got 4 more minutes before 7 in the PM. At simula pa lang yan ang ating takutan. Dito nga sa last day ng 3-day special ng Drive Me Crazy. Sa ating pagbabalik, more of the stories. Kaya antabayanan yan. In the meantime, sound trip muna tayo. Kanina nakakatakot, ngayon nakakalungkot naman. Michael Jackson with his song She's Out. Ituloy natin ang takutan. Now na. Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Drive Me Crazy. The Spooky Edition. Chico. Tulungan mo ako. Magandang gabi po, maligayang pagbabalik sa last day ng ating takutan. Dito sa Drive Me Crazy, ang ating Halloween special, The Spooky Edition. I-shoutout natin ang mga natatraffic ngayon dahil nararamdaman ko talaga na traffic sa paligid. No? Parang si Francis lang yan. No? Pa-shoutout daw. Traffic dito at halos walang galawan daw sa Chino Roses going to South Cemetery, packing tape. Buti na lang, walking distance lang ang bahay ko sa work. Ayun na nga. Ang dami-dami ng traffic sa paligid. Kung meron po kayong gustong i-share na story, no, pwede nyong i-send sa akin yan sa Kuya Chico FB page, capital K, capital din yung unang letter C, or pwede mo akong tawagan 8721-2429 or 7001-7949. Let's see. I think we have a caller on the line. Kausapin natin siya. Energy, hello? Hi. Hello, Be. What's your name? Kit na lang po. Ha? Kit. Ano yon? Sorry? Kit. 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 Si Kit.
Si Kit, parang short for Marikit, ganyan. Parang ganun po. Si Kit, taga saan si Ate Kit? Sa Cavite po. Saan dyan? Secret. Sa bagay, ang laki-laki ng Cavite, Oo, di ba? malaki kasi yung pasado. Kahit sabihin ko yung... Kanina yung may nabasa ako, yung sinabi sa Cavite, alam mo ba yon? Yung tinutukoy niyang yung subdivision na may tabing palayan, alam mo ba yon? Ay, hindi ko narinig kanina kasi kaka-out ko lang sa work. Okay. Oo. So you are working now? Yeah. Would you mind me asking kung anong trabaho mo? Secretary ako sa isang company. Oh. Sabi nila magaganda daw yung mga secretary. Totoo ba yon? Sakto lang. Yung Ano lang, humble lang tayo. Yung mga Para sagot ng ikaw mga humble. pa-humble. Oo, sakto lang. Oo, ang tagal na nga nang nakikinig sa'yo, Chico. High school pa ako. Yan na naman tayo. Ngayon, Yan na, working na ako, oh. tama na, baka magsampalan pa tayo. Eto na nga, Kit. Kailan Apo. nangyari itong isi-share mo sa amin? Siguro nitong first wave ng pandemic. 2020. Oo. Okay, sige. Kwentuhan mo kami. Ano nangyari? Kasi dati sa Alabang pa ako nakatira. Mhm. Pero yung bahay doon is bahay yun ng pinsan ko. Okay. Oo. Yun yung family home nila. Tapos lumipat na sila. Tapos nag-house sitting ako doon. So ako lang yung tao. Ganyan. Ako nakabala ko. Kaya mo yan. Oh. Hindi, nagpo-fangirl talaga ako sa'yo. Relax ka lang. Ako lang to. Ano ba? Kaya na, ikaw nga eh. Tapos? Tapos yun. Kabilang ako uwi kasi may carpool kami noon. So, pag uwi ako, mag-isa lang ako. Residential kasi yung building. Bali, sa third floor ako, may hanggang siya, fifth floor. Yung fifth floor, yung rooftop yun. Okay. Tapos, doon sa fourth floor, laging maingay. Talagang maririnig mo yung parang yung mga bata, yung mga stomp ng paa nila. Tapos, minsan madaling araw, magigising ako, may parang nagko-construction doon sa unit sa taas. Ano to? Sorry, condo ba ito? Or Residential building lang siya. residential building? So parang apartment, ganyan? Apartment pa. Okay. So may mga naririnig-rinig ka dun sa fourth floor. Sa taas ninyo to? Yes po. Kasi sa third floor kami. Tapos, isang beses, umuwi yung TikTok ko. Bihira naman sila umuwi doon. Para lang minsan maglinis, ganyan, i-check yung bahay. Tapos, nung umuwi siya, kasi medyo matanda na, yung pandemic niya, Mahina na. Mahina na, ganyan. Okay. Napipreso. Tapos, yun nga. Wala kasi ako noon. Parang twice, pinabarangay niya yung sa taas. Dahil maingay nga. Dahil sobrang ingay. Tapos daw, may nagko-construction daw doon. Parang yung binabarena na, yung pinakaharang yung ceiling namin. Ganon. Parang ganon na yung naririnig niya. Pero syempre, pag irereklamo, pupuntahan nila. Anong meron doon? Yes. Pinuntahan po nila. Nung pagkapunta nila, wala pong tao doon. Oh. Walang tao. Pero may nakatira sa amin. Yung nakatira doon, parang hindi sila nakauwi. Nasa kabilang unit nila sila. Parang ibang building sila. Nung panahon na yon kasi di ba bawal ka magpunta-punta kung saan-saan. Kailangan may clearance ka para makapasok ka sa isang building. Opo. Ganun po yung nangyari. Tapos yung tito ko, siyempre hindi sa mapakali. Parang second or third time, pinapuntahan niya po ulit ng same day. So, ibig sabihin, lagi yung ingay? Gabi-gabi? Opo. Araw-araw? Yung narinig niya daw po, morning. Tapos ako, naririnig ko lang gabi. Kasi gabi lang ako nandun. So pinuntahan niya ulit? Opo, pinuntahan niya. Tapos wala naman nagbubukas po. Tapos sabi lang nung katabing unit is wala daw tao din doon. Ganon din sinabi doon sa barangay. Yung bang tunog na yan, kayo sa ibaba, naririnig din ba nila yan? Hindi po, parang kami lang yung nakakarinig. Opo. Tapos nung time na naka-work from home ako,
na-complain pa nga po ako sa office namin kasi ang ingay daw po, may bumubulong na bata, may parang nag-aaway daw po pagkakausap ko sa phone. Yun, ganun. Oo. Ayun yung mangyayari doon. Tapos, ang ginawa na lang nila is kasi ayoko na, bukod doon, marami pang nangyari talaga. Simula din nung mga yon, ayoko nang tumira doon. Ang ginawa, binenta na lang nila yung bahay. Okay. So, wala na. Ngayon, hanggang ngayon, wala na kayo access doon? Wala na po. Pero yung bagong bagong nakatira po is, may naririnig sila, may nakikita daw po silang lalaki doon sa kwarto nila, tas may bata daw po minsan. Dati din, parang nagpapakita din yung sa mga kapatid ko, yung mga bata tumatakbo daw doon. So, ibig sabihin, pwedeng doon lang sa unit talaga na yon, di ba? Kasi yung iba naman walang naririnig, kayo lang eh. At yung ngayon may nakikita na, di ba? Saka, add ko lang din, kasi yung unit na yon, yung buong area na yun kasi, parang 4 years old pa lang ako is nakatayo na. So, matagal na talaga sa parang haunted na nga talaga yung buong area. Luma na. Luma na po, opo. Tapos po, no offense po sa mga Katolik, may kasi doon, may padasal. So, every ganitong panahon po, may mga padasal po doon. Tapos iniiwan yung pong tawag doon kasi hindi po. Doon sa doon sa unit na yon yung sinasabi mo or buong building na po yung padasal. Okay. Sa buong building po talagang nagpapadasal sila. Bawat building po iniiwanan nung Santo Niño po ba yon? Okay. Tapos no offense po sa mga Catholic. Tapos every time na pagtapos ng padasal, doon po sa buong building may nararamdaman po talaga kami. Halos lahat ng kapitbahay. Tapos yun nga, yung Santo Niño na yun, iniiwasan po talaga namin pagdadaan po kami kasi natatakot kami, opo. Kasi para siyang anytime gagalaw sa yung ganong yung mga santo-santo, di ba, pag sa mga bahay, kahit din ako pag may mga bahay na may mga ganyang kabahayan, lalo na kapag mga talaga mga sagrado katoliko, may mga santo, natatakot din ako. Kasi feeling ko nakatingin sa akin. Hindi lang kami nag-iisa. Oo. Di ba? Okay. Oo. Ang daming talagang kwento ko yan. Pero kinakabahan kasi ako. Pero ito recently, kasi ito matagal na yan. Recently wala ka namang naramdaman, wala ka namang na-experience. Kahit dito kasi bagong sa bahay lang ito, bagong lipat lang kami. Madami din actually kasi since dati pa, nung bata ako nakakakita na talaga ako. So meron ka talagang ganyan. Ano para sa iyo yung pinaka, kung marirecall mo lang, yung pinaka parang sabihin na natin halos hindi mo kayanin, no, na na-experience o nakita mo o kung ano man. May naaalala ka ba? Siguro kunyari, yung sinabi niya sa yung hindi kanya sasaktan pero niloko ka niya. Yan. Yan, di ba? Yan yung pinaka nakakatakot sa lahat. Oo, yan talaga. Spooky ka talaga niyan. Ito pala, naalala ko na kayo. Ano yan? Oo, kasi doon pa din, same unit. Kasi nananaginip lang po ako minsan. Minsan nananaginip ako ng babae, na mahaba buhok, yung typical na makikita mo kasi laging pagod. Tapos mahaba yung buhok, naka-color white. Minsan sa panaginip ko, umaakit sa ng ceiling, gumagapang pababa sa akin. Yung ganon. Tapos, may times, siguro parang 1 buwan siya nangyari. Papasok ako ng office, napapansin nila, bakit daw ako may marka. Para daw akong binugbog sa katawan, minsan sa braso, sa hita, kasi yung uniform namin dati, sobrang ikli talaga, kitang-kita talaga yung mga mark. Pero hindi mo napapansin o hindi mo nararamdaman? Yung sa braso na napapansin ko, pero yung sa iba, na napapansin nila minsan sa likod, maikli yung buko ko sa leeg, meron na yung mga parang mark daw ng kamay, ganyan. Ayun, yun yung hindi ko makalimutan doon. Kasi, so anong nangyari? Hinayaan mo lang? Hinayaan ko sa siguro mga 1 buwan.
stress din kasi ako noon. Kaya siguro feeling ko na-attract sila nung mga panahon na yon. Talagang as in, nagpapasa talagang yung hawak sa akin. Yun nga. Pero wala, hindi ka naman tumama sa kung saan, hindi mo, walang hindi gano'n. Hindi ko mark po kasi doon. Yung nakikita ko, mark ng kamay. Yung nakikita din nila mga mark ng kamay. Tapos parang tas kasabay nun yung pag nananaginip ka at Opo. kung kung ano nakikita mong gumagapang sa pader. Meron pang isang beses, Kuya Chicos, yung pinsan ko. Dami Laugh na to, promise. Yung pinsan ko, si Tisa, binigyan ko siya ng BB cream na stick. Kakabili ko na, hindi match sa skin tone ko, binigay ko sa kanya. Okay. Nung pumunta sila doon. Tapos umuwi siya, taga Laguna kasi siya. Umuwi na siya. Tapos, nanaginip na naman ako noon. Nanaginip ako, may babaeng pumasok doon sa room ko. Doon pa rin sa unit na yon. Okay. May pumasok na babae na hindi ko siya kilala. Mahaba buhok, tapos matanda. Pero kita ko, yung mukha niya, naaninag ko. Na matanda siya, medyo kulubot, ganyan. Tapos, nakahiga ako, hindi ako makagalaw. Pero alam ko panaginip lang siya, kaya hindi naman ako nagpanik. Tapos, may inabot siya sa kamay ko. Ano daw? Inano niya lang sa kamay ko, tapos parang hinawakan yung kamay ko, tiniklop niya. May nilagay siya doon. Hindi ko alam kung ano. Okay. Tapos, kinaumagahan, nagising ako. Ay, yung hawak ko na, yung binigay kong bibistik doon sa pinsan ko. Tapos, ang daming buhok. Oh. Tapos, siyempre, tinanong ko siya. Sabi ko, di ba binigay ko sa ito, naiuwi mo to, di ba? Pinakita mo to sa akin. Pinakita mo sa akin na iuwi mo to. Oh. Ayun nga daw, nawawala daw sa kanya. Alam niya, inuwi niya kasi ginamit niya pa yun doon. Ayun yung pinaka-isa sa weirdest na na-experience namin doon. Weird nga. Oo. May buhok. Ayun nga, ang dami. Baka sa'yo lang yung buhok, hindi mo kasi alam pag natutulog ka kung saan pumupunta yung kamay mo, tas, di ba? Okay, malay mo okay na. nga sana kung ganun, Kuya Chico, kasi yung buhok, di ba, maikli lang yung buhok ko. Oh. Tapos yung buhok sobrang hahaba po. Kulot ba yung buhok? Straight nga buti kong kulot, di ako magpapanik. Straight. Straight na mahaba. It's so spooky. Oo. Hay nako. Anyway, mag-ingat ka palagi at sana hindi na mawala ang mga BB cream. Sana nga kasi mahal. Salamat sa pag-share, Kit, ha? Okay. Happy Halloween. You po. I'm so happy nakatawag ako. Alright. Okay, thanks. Bye. Thank you. Mga buhok-buhok na yan, dyan din ako. Hindi ko alam kung natatakot ba ako, nahihiwagaan ako. No? Sa tuwing na lang, araw-araw na lang, mag-CCR ako at maliligo talaga. Ang dami talagang buhok doon sa may drainage talaga. Hindi pwedeng, sabi ko, wala bang araw na maliligo ako at walang buhok doon? Ewan. Tapos pag hindi mo ginal, ang gagawin ko ngayon, papaahin ko. yung hinlalaki ko sa paa, kakayurin mo yun, di ba, para mawala. Tapos ilalagay mo sa gilid yung mga buhok. Kasi pag hindi mo ginawa, yung tubig, hindi magde-drain, di ba? Napupuno. Nakakadiri kayang hawakan. Hinahawakan nyo ba yun? Ako hindi, pinapaako lang. Nilalagay ko lang dun sa may gilid. Ay, nako. It's so spooky. Ito pa yung malupit. Yung sabon. Yung panghugas, pagka jumebs, diba? Sintabi po sa kumakain. Bakit may mga buhok-buhok na parang ginupit? Sabi ko, ano to? Ginupit? Bakit? Alam mo yung, sige na, wala na akong pakialam, di ba, kung paano mo gagamitin yung sabon, kung anong ginagawa mo sa banyo, kung yung buhok, ginupit mo, bahala ka na, malaki ka na. Pero, pwede bang linisan nyo naman yung sabon? Yung hindi na makikita ng ibang gagamit? Alam kong ginupit-gupit eh. Kasi, yun din yung itsura pag nagugupit. Pero hindi kasi ako yun. Parang nakakadiring tignan na yung buhok punong-puno. 'Di ba? Ang hirap pa naman tanggalin pag dumikit yung buhok sa sabon. Kailangan mo yun ipaanod ng yung tubig, 'di ba? Tapos kukuskusin mo yun o kaya uukitin mo ng kuko, 'di ba? Kasi nakadikit nga siya.
heist. Ano ba itong pinag-uusapan natin? 7:42. Let's proceed with our next story. This one ay pinadala ni Helena. Tignan natin ang kanyang spooky story. Sabi niya dito, not my personal experience, pero ito po ay kwento ng aking kaibigan at then dorm mate ko nung college several years ago. Sa tuwing maaalala ko tong kwento ay kinikilabutan pa rin talaga ako. Noong college pa ako, several years ago, nag-decide po ako na mag-rent ng isang dormitory near the U-Belt for much easier accommodation kasi mahihirapan ako kung uwian pa ang gagawin ko since sobrang traffic at sa south pa ako uuwi kung sakali. Just to give you an idea, 3 po kaming girls na nagsishare sa iisang maliit na kwarto para makatipid ng sobra. Ako at yung childhood best friend ko na pangalanan na nating Gina at isa pang female student na eventually naging solid na kaibigan din namin ang naghahati sa upa ng dormitoryo. Let's call our new friend as Jessa na lang. Mga ganitong panahon bago mag-undas, uso ang sem break. Oh yes, naalala ko yan, sem break. Kaya one time, me and Gina decided na umuwi sa Cavite kasi undas naman at magstay with our family. Naiwan mag-isa si Jessa sa dormitory since sabi niya may mga practice pa raw siya for their program sa college. So, iniwan namin siya. Siguro sa ika-4 na araw namin on our sem break vacation sa province ay biglang tumawag si Jessa. Nang madaling araw. Nakapagtataka pero kinonfirm niya kung kasama ko ba talaga si Gina na umuwi o baka pinagtitripan lang namin siya. Hindi ko gets ang mga pinagsasasabi niya pero one thing na napansin ko is yung panic sa pagsasalita niya. After assuring and confirming na magkasama ngang talaga kami ni Gina, she just answered our queries kung bakit siya napatawag at biglang nagtatanong ng weird questions na wala naman, sabay baba ng telepono. Nung nakabalik kami sa dorm after ng 1 linggo, saka lang niya maluhaluhang kinuwento ang rason sa likod ng biglang pagtawag niya sa amin ng 10 oras ng gabi. The story goes by like this. Dahil nga umuwi kami ni Gina sa hometown namin, si Jessa lang ang solo sa double-deck bed ng mga panahon na yon. Ako kasi sa sofa lang natutulog doon sa inuupahan namin. Si Jessa ang nasa babang bed, si Gina naman ang usually na nasa ibabaw ng double-decker. Si Jessa ay nag-iisa that late night. Sa kalaliman ng gabi, patay na lahat ng ilaw at ang tanging liwanag na tumatanglaw sa dilim ay nagmumula lang sa cellphone niya. Busy si Jessa sa paglalaro ng mobile game ng mga oras na yon. Habang nakatuon ang isip niya sa paglalaro, ay bigla niyang naramdaman na parang may kumakaluskos sa itaas na bahagi ng double-decker. To her own concentration sa paglalaro ay hindi niya pinansin nang biglang may kung anong anyo na dumungaw from the upper deck ng higaan at nagtanong, "Psst, Jessa, kamukha ko ba yung ka-dormmate mo?" Napatakbo si Jessa at di na lumingon at dali-daling isinara ang inuupahan naming kwarto. Sa isang convenience store siya nagpalipas ng gabi. Oh, spooky. Spooky.
Ho, ho, ho. Sabi ni Bianca, ang daming palang mumu sa Cavite. Puro Cavite ang mga sender. Oo nga. Oo nga, no? Napansin nyo rin ba yun? Ay, nako. Hello po sa mga nasa dorm. For sure, may mga nakikinig o nanonood ngayon na ng mga nasa dorm. Nag-dorm na rin ako dati. Though yung dorm naman namin, mukha lang siyang haunted house. Pero ang pinaka nakakatakot na part talaga doon, yung tubig namin 7,000. Parang bakit? May swimming pool ba kami? Hindi ko talaga naiintindihan. Bakit 7,000? Aroy. 7:48. Next story. Galing kay Ace. Sabi niya, hello Koy, sana umabot pa ako sa spooky night mo. Here's my story about sa real life experience ko about creepy things. Way back 2011, nangyari to nung nagtatrabaho pa ako bilang isang car wash boy sa isang taxi company sa Ugong, Valenzuela. Every weekend, umuuwi ng bahay yung mga boss ko at kasama ko sa barracks and halos walang tao bukod sa mga talyer boys at medyo malayo sila sa tinutuluyan ko. Friday night, bago pa umuwi sa pamilya niya yung kasama ko sa barracks, nagkakwentuhan kami at bigla niyang naitanong sa akin, Ace, pag ba mag-isa ka dito, wala ka nararamdaman na kakaiba? Then sabi ko, wala naman. At nagyabang pa ako at sabi ko, sus, kung ganyan lang, di ako matatakot. Kasi yung bahay namin sa Zaragoza, may mga nagpaparamdam din, which is true naman. Actually, Kuya Chico, same tayo na may mga ibang tao sa bahay na nakikitira at nasanay na lang din kami. Anyways, back to story. So ayun, Sabado ng gabi, ako na naman mag-isa sa bahay. So bandang 8 p.m, tulog na ako. Kasi 1 a.m. to 6 a.m. ang working hours namin doon. So, kasarapan ng tulog ko, bigla na lang may parang sumipa ng pinto. As in, malakas talaga. Kaya nagulat ako at minura ko pa yung pinsan ko kasi akala ko siya yung sumipa ng pinto. Kasama ko kasi siya sa trabaho at uwian siya kaya madalas siya yung gumigising sa akin. By the way, wala naman lock talaga yung pinto. Bale, alam niyo yung mga pinto na hindi masyadong fit. So, kaya lang siya na isasara is kailangan mo talagang puwersahin isara. So, same method din pagbubuksan. Hindi pa ako agad tumayo nung nabuksan yung pinto kasi inaantok pa ako. At nagtataka din ako, bakit ayaw pa pumasok sa loob ng pinsan ko para kunin yung mga gamit. Saka yung vacuum na gagamitin sa pag-car wash. And then, nakiramdam ako, baka nantitrip yung pinsan ko pero wala naman akong naririnig na mga tao na nagkikwentuhan sa labas. At wala akong naririnig na sasakyan na pumaparada sa area kung saan nililinis ang mga taxi. So lumabas ako para i-check. Pero nagulat ako, walang katao-tao sa labas. Tumingin ako sa orasan, 11 p.m. pa lang that time. Maaga pa. Maaga pa talaga para magkaroon ng tao. So iniisip ko, paano nabuksan yung pinto ng ganun kalakas kung hindi tao ang gagawa? Kasi kahit siguro malakas na hangin, hindi siya mabubuksan ng ganun. Puwera na lang kung buhawi yon. Pero that time, hindi din mahangin. Kaya medyo kinutuban na ako. Pagbalik ko sa barak, sinara ko ulit yung pinto at hinarang ko na yung isang upuan at vacuum. Pagkahiga ko pa lang, biglang nagbago yung pakiramdam sa kwarto. Parang ang bigat ng hangin. Parang bumigat yung gravity sa buuang kwarto. At gising ako ng time na to. Same experience siya sa nakakaranas ng sleep paralysis pero sa sitwasyon ko, gising ako nung mga oras na yon kasi nga, kakahiga ko pa lang. Hindi ko na magalaw buong katawan ko. So, nagdasal ako,
Hindi ko na alam kung ano-anong mga dinadasal ko. Halo-halo na sila. Basta humihingi ako ng tulong kay God nung habang nagdadasal ako sa isip ko, ay bigla akong may narinig na naglalakad sa labas. Nung una natuwa pa ako kasi akala ko may tao na. Di ko alam bakit di siya kumakatok or binubuksan yung pinto, basta palakad-lakad lang. Kaya nadidinig ko yung paglalakad kasi taglagas nung time na yon at kung may lalakad doon makakatapak talaga ng mga tuyong dahon. May mga puno kasi doon at yung sa tapat malapit sa pinto is may aratilis na puno doon. So, kinabahan ako lalo. Pinilit kong kapain yung phone ko para i-text yung isang pinsan ko na sunduin ako. This time, nagagalaw ko na mga daliri ko sa kamay pero mabigat pa rin talaga yung pakiramdam. Nasisilip ko yung screen ng phone habang nagte-text at buti na lang keypad pa yung phone ko kaya madaling mag-text kahit isang kamay lang. Nakadiretso pa din kasi kamay ko, bali daliri lang talaga napapagalaw ko. Sabi ko sa pinsan ko, "Insan, pasundo ako dito sa barracks. Dalhin mo yung motor, pag nasa labas ka na, bumusina ka lang at huwag mong ihihinto hanggat hindi ako lumalabas." After 10 minutes ata, narinig ko na yung motor ng pinsan ko at bumusina siya ng matagal hanggang sa biglang gumaan yung pakiramdam sa kwarto. Sinamantala ko yung pagkakataon para bumangon at lumabas na ng kwarto sabay sumakay sa motor ng pinsan ko. Pagka uwi namin sa kanila, dun ko na kwento sa kanya yung na-experience ko. Di na kami natulog, hinintay na lang ako ng pinsan ko para ihatid ulit kasi di ko pwedeng pabayaan ng work ko. Bumalik ako ng mga 1:30 a.m. Nagpalit talaga ako para sure na may tao na sa area. So pagkadating ko, madami ng tao. Nag-uumpisa na yung isang pinsan ko na kasama ko sa trabaho. Nagkape muna ako sa kantin bago magtrabaho. Pagkaabot sa akin ng kape ng matandang babae na may-ari ng kantin, tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako. Nagtaka ako kasi ang random Di naman nagtatanong sa akin ng ganun yon. So sabi ko, "Oo, Nay, okay naman po ako. Bakit po ba?" Tanong ko sa kanya, patay mali siya ako kunwari. Then sabi niya, "Wala naman." Kasi parang nakita ko yung magnanay lumiko dun sa may barracks. So nagulat ako pero di ako nagpahalata kasi ayaw ko magkwento. Kasi ayaw ko takutin pa yung sarili ko dahil dun pa din naman ako matutulog. At di ako pwedeng umalis ng trabaho sa ganong dahilan. Kaya nagpatay mali siya ako na sinabing wala naman akong naramdaman. Sabi ko, sabay alis at nag-start na magtrabaho kahit hindi pa ako nakakahigop ng kape. About sa mga nanay o about dun sa magnanay na sinasabi ng matanda, hindi na ako nag-abalang alamin lahat kung bakit sila andon dahil ayoko nga takutin ang sarili ko. After work, nagsalita na lang ako sa barracks at humingi ng pasensya sa magnanay kung anuman nagawa ko sa kanila. At simula noon ay di naman na sila ulit nagparamdam sa akin. Oh, spooky. Di ko alam kung lahat ba tayo dito nakaramdam na nung ganon, yung sleep paralysis. Sa mga nandito ba naramdaman nyo na ba yon? Yung ganyan sleep paralysis na yan, yung tulog ka, bigla kang gumising pero di ka makagalaw. Pero alam mong buhay ka, alam mong gising ka. Ewan ko. Well, again, scientifically, sabi nila nang pwede daw tong maramdaman kapag natulog ka na busog, 'di ba? Sabi nila pag sobra yung dapat mong kainin, na sobra yung kayang i-take ng katawan mo. So yung kinain mo ay mas sobra dahil ewan ko, lumalapot daw yung dugo, no? So I don't know, it has something to do daw with the oxygen siguro na dumadaloy sa utak and all. Ako din naranasan ko na din 'yun.
Pero buti naman hindi na ulit na sundan yung ganun. Dun sa dati ko pang trabaho, dun sa dati kong stasyon yun. Kasi natulog, ewan ko kung may kinalaman, natulog ako na yung paa ko may pinto, di ba? May pinto. Harap ng pinto, dun ako natulog. Yung paa ko nakatapat dun sa may pinto. 2 beses pa nangyari yun. Yung isang beses, nagising ako kasi natutulog na ako. Nagising ako dahil may tumatawang mga bata. Parang ganito. Yeah, parang ganyan yung tunog. So nagising ako. Pagmulat na mata ko, hindi talaga ako makagalaw. Yung gusto kong gumalaw pero ayaw talaga. Pero alam kong gising ako kasi nakadilat ako eh. Tapos alam ko yung paligid, madilim. Yung kwarto. Tapos nililingon-lingon ko yung eyeballs ko, di ba? Wala naman. Tapos tinatry kong gumawa ng ingay. Yung bubuka ko yung bibig. Pero parang ang hirap eh. Parang may goma na pumipigil. Ang hirap gumano. Tapos okay, nawala. Niyaan ko lang, tulog uli ako. Pag tulog ko, malakas na lagabog naman. Bag! Parang may nahulog na aparador, ganun kalaki. Di gulat na naman ako. Ganun na naman, hindi na naman ako makagalaw. Pero nung time na yun, may nakita na ako na mukha. Sa unti-unting lumalapit sa akin, tas nilaplap niya ako. Lumaban ako. Charot! Charot lang. Wala nang ganun, walang muka. Walang muka. Pakaharot nyo na naman. Ay, nako. Heist. Sabi ni Kat dito sa TikTok Live, experience sleep paralysis many times, Kuya Chico. Nangyari yan sa akin kapag super pagod at puyat. O ayan, yung iba super pagod, puyat. Yung iba pagka busog nga. Sabi ni Justin Rice, manlalaplap pala. Kung ganun lang din ang sleep paralysis, di ba? Sana ma-experience ko mamaya. Please. Just Sabi ni Francisco, natawa ako sa laplapan, buti hindi aso yon. Ay! Nakwento ko ba sa inyo nung uli kong kasi ngayon, so doon lang ako, so may nakalatag lang na mattress doon sa sahig, tapos doon ako nakahiga. Tapos yung dalawa kong aso, si Tommy, yung malaking aso, tsaka yung mas maliit, si Kobe, katabi ko, yung si Tommy nandun sa may gilid. So si Kobe nandun sa may paanan ko. Ganun palagi ang posisyon namin. Magigising ako ng mga 8-9 para lang umihi, ganyan. Kasi ang gising ko talaga lunchtime or after lunch na. Nagising ako dahil parang naalimpungatan ako na parang hindi naman laplapan, no? Pero parang basa yung mukha ko. Yung pala nilalaplap ako nung aso ko. Dinidilaan ako ni Tommy. Ay, nako. Munti ko nang kagatin eh. Tapos bigla akong napatayo. Hindi pala napatayo, napaupo ako. Tapos napatigil ako. Tapos na-realize kong sana hindi na lang aso yung lumapot. Sana hindi na lang si Tommy yun. Sana si Charat! Just lang. Ay, nako. Ang technique dyan is igalaw ang hinliliit. Tapos, mawawala na daw, sabi ni Ems Ruan. O ito si Ems, nurse to eh. Nurse to na nasa Abu Dhabi. Effective ba yun, Ems? Hinliliit sa kamay o sa paa? Tapos mawawala daw. Pero hindi, kasi noong time na yun, nagagalaw ko nga yung meron pa nga din ako nagagalaw pero hindi ko nasasabihin kung ano. Nagagalaw ko naman. Charot. Just lang. Sabi ni Jem, ako Kuya Chicks na naginip ako pagising ko ang lagkit na ng anes ko. Ano kaya yon? Dugyot ka lang talaga. Maligo ka. Ha? Maligo ka. Kung ano mga nararamdaman mo. Malagkit yung anis.
Ay. Si Jason Ramirez, totoo po, sleep paralysis na experience ko din po. Di ba nga? 8:02. We'll be back with more stories dito sa Halloween special na tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Drive Me Crazy. The Spooky Edition. Chico. Ano ba yun? Ano ba yun? Nakakainis ko na. Damulog, ikaw ba yun? Charot. Welcome back to the show. Ito po ang huling banat para sa taong ito ng ating 3-day special ng Drive Me Crazy. Ito nga po ang Spooky Edition. So once again, hello po sa mga nasa TikTok Live, FB Live, sa mga nakikinig sa terrestrial radio. Wow, paray, terrestrial radio. Sa traditional radio, sa mga nasa sasakyan or kung nasan ka man ngayon. At sa mga nakakapit na mga studio audience ko ngayon. Na yung dalawa umalis na. Mag-ingat. Habang si Kira Araze nabibitin daw. O nga pala, kung eto si Kira gumagawa ng mga ganyan mga stories, no? Kung mabitin kayo dito, you can always check out, no, yung mga works nito ni Kira, nila Ino Jordan, ganyan. Lalo na yung kay Ino, meron kaming collaboration na gumawa siya ng story. So isa ako sa mga nagboses noon, pati yung kasama ko si Dan Capusyon, no? Kaso yung binoses ko dun, yung karakter ko dun, bading ako dun eh. Hindi naman. Bakla ako dun. Charot. Oo nga, totoo nga. Yung bading na bading, yung ano ba yun? Yung ganun yung ikaw naman eh. Basta pakinggan niyo yun. Kuhan ko ba? 8:29. So, salamat sa mga nagsisend, no? Actually, bumuhos yung mga stories. And, pasensya na ulit. Hindi natin kayang i-accommodate lahat, no? Yeah. Okay, ngayon, so, there's this story of mine na when I was still with other station, nung hindi pa ako bumabalik ng Energy FM, it happened, no? It happened sa amin, no? And syempre, during those times, meron na din naman akong spooky special, di ba? Spooky edition. Kung saan naman ako mapuntang stasyon, meron naman palagi. Kaso, nung mga time na yon, hindi ko kasi siya kayang ikwento. Feeling ko kasi pagka kinikwento ko, parang bumabalik yung experience, no? Yung parang bumabalik, yung parang trauma ba, parang ganun. Bumabalik siya. So that's why iniisip kong ikwento, pero iniisip ko pa lang hindi ko na talaga kaya. So I don't know. So let's try. Hindi ko alam, no. Siguro kung hindi ko man maidetalye, no, bigyan ko na lang kayo ng idea, no, on what happened. So, eto na nga sa bahay, kami, extended family kami. Ako, tas kasama ko doon yung tsuhin-tsahin ko, yung dalawa kong pinsan na basically, technically pinsan pero basically kapatid na rin, no? So magkakasama na kami, no, ever since sa bahay. So yung bahay namin sa Binyan ay regalo nung
nung isa kong uncle, pinakamatanda na kapatid nila, Aling Elsie, sa kanila nung kasal, no. Pero until now, yung pangalan hindi pa natatransfer, basta may ganun, no? Nasa kanya pa rin yung pangalan. Eto na. Year. So hindi ko na, I don't know kung ito ay basta pandemic days. 2020? Ganyan. Basta wala pa ulit ako sa Energy FM kasi 'di ba? Lumipat ako, nag-MOR ako. Pandemic days. Nag-decide ipagawa yung bahay para ipa-renovate, papalakihan. So syempre gigbain 'yun. So we had to move, 'di ba? We had to look for a house, no, na pansamantala ititirahan namin. And so we did. Hanap kami. Ang hassle kaya maglipat-lipat. 'Di ba yung ang dami ng gamit sa bahay, lilipat, no. So lumipat kami, yung nilipatan namin it's another subdivision, nakatabi lang din nung subdivision na meron na sa amin. So malapit lang. Umikot lang sa likod. Dati may daanan yun na shortcut pero sinara. So kailangan lang umikot. Pero malapit lang. Lipat. Okay na. Okay naman, no? Lipat. So dito sa, please bear with me, dito sa part na to, dito siya nangyari, dito sa unang nilipatang bahay. So parang sa una pa lang yung feels kakaiba, parang hindi ko ma-explain parang kahit may ilaw naman, parang ang lalim ng bahay. Hindi ko magets, I cannot put into words, no, kung ano yung feeling. Pero syempre dahil nga busy, alam mo, hindi mo na para masyadong mapansin pa yon, no? So naandun kami. I believe it was our first night dun sa bahay na yon. So may konting, hindi naman sobrang salo-salo, no? Andun lang yung ilang kakilala, ganyan. Kung ano man yung mga nangyayari doon, all of a sudden, yung pinsan kong isa, she passed out. Natumba siya. Nung natumba siya, o di syempre gulat kami, para ano nangyayari, natumba siya. Siguro mga ilang segundo after niya matumba. Guys, nagwawawala siya talaga. Nagwawawala siya. Nagsisisigaw talaga siya. So parang ako naman, shook ako, no? Parang yung liit ng mata ko, ang laki talaga. Hindi ko alam, nagwawawala talaga siya. Nagsisigaw siya. At yung mata niya, kasi tinitignan ko yung mata niya, nanlilisik, at yung hindi naman siya pula throughout, pero parang yung pupil, iba yung pinakagitna, pula Ewan ko, hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Wala namang puti naman yung ilaw and all, no? Pero titignan ko yung mata niya, nalilisik talaga siya. Well, natural nang malaki yung mata niya, no? Pero iba yun, parang pula yung tapos sisigaw talaga siya. Yung sigaw na nakakahiya kasi maririnig ng kapitbahay. At ang sinasabi niya sa sigaw, umalis kayo dito. Umalis kayo dito. Sa amin to. Ganun yung sinasabi niya, paulit-ulit. Basta, sigaw siya ng sigaw. So, ewan ko, syempre ako yung so ngayon habang kinikwento ko, na-imagine ko na naman, no? So ako alam mo yun, naghahalo-halo yung pakiramdam ko nung mga panahon na yun, na yung naawa ko dun sa pinsan ko, tapos alam mo yun, shocked ako, hindi ko alam kung ano talaga. Ganun yung nangyayari. Ang tagal. Alam ko nga hanggang sa may mga kapitbahay kasi nga ang lakas talaga. Sobrang, parang kahit isarado mo yung pinto, yung bintana, hindi, dahil ang lakas talaga. Eto pa, yung pinsan ko ngayon, parang kamag-anak ni Moira yun Hi, ganun. yung pinsan ko talaga, pag kinausap mo siya, ganun lang talaga siya. Parang pag kinausap mo, kuya, bibili ka ba ng parang gano'n, patulog palagi magsalita. So, may mga times pa sinasabihan ko, ano ba yun? Ano ba yung sinasabi mo? Ganun siya. So, hindi, yung pagka-shock ko, hindi ko talaga alam kung saan niya nakuha yung ganung lakas ng boses.
Ewan ko, basta, di ba, hawakan siya. Ang lakas niya talaga, hindi ko ma-explain. Promise talaga. So, actually, yun lang naman, no? Yun lang, wala namang kaso. Ang tagal nun, sobrang tagal nun, nung moment na yun. May dumating na ng barangay. Actually, may dumating ng barangay kasi siguro nag-report na yung kapitbahay, baka nagkakagulo, akala niya nagkakagulo and all. So, eventually, basta mayroon kaming kakilalang manggagamot, no? So, ayun na nga, dumating, and dasal and all. So, hindi rin kaagad-agad, no? Doon sa mga naniniwala at doon sa na-realize ko ano yung nangyari. So, hindi kaagad kung ano man yung pumasok doon sa pinsan ko. Hindi kaagad yun basta-basta na alis. Ang tagal. Sobrang tagal pa bago. So, long story short, iniwan namin yung bahay agad-agad. So, iniwan namin yung bahay agad-agad. Kahit yung bahay namin na una, medyo may part ng mga nagiba, bumalik talaga kami doon. And humanap na lang kami ng panibagong malilipatan, no? Dahil feeling ko, ako nag-decide na rin ako na hindi kasi tayo mapapatahimik. Hindi tayo magiging tahimik dyan sa bahay na yan. So, ayaw nila. Kung ano man yon, kung sino man yon. Sugo ng dibil. Ano, ayaw nila tayo doon. So, sabi ko, wala tayo. Kaya, sobrang stressed ko ng mga panahon na yun talaga. Hindi ko kaya. And the reason, hindi ko siya makwento pa nung mga panahon nung mga nasa MOR pa ako. Kasi nga, pag kinikwento ko, parang naririnig ko ulit na ano ko ulit. May video nga yun. May video yun nung pero for some reason parang hindi ko kayang panoorin ulit. Pag dinilit ko na nga yata. May video yun eh. Hindi ko siya kayang panoorin. Ewan ko siguro baka feeling ko dahil nangingibabaw yung awa ko dun sa pinsan ko na para kasing kapatid ko na rin. Pag ikaw pala yung naando, ang hirap eh. Alam mo, nakakakita naman tayo ng ganyan sa mga sa mga palabas, 'di ba? Yung mga movie at sa TV. Pero iba pala kapag basta iba yung feels kapag ikaw yung naandun mismo. Minsan hindi mo yung presence of mind minsan nawawala, minsan hindi ko alam. Sabi i-play na yung wala na nga, alam niyo na-delete ko na nga. Dinelete ko na nga talaga yata. Parang kahit kami sa pamilya, parang ayaw na namin siyang makita ulit, no. So I think we just discarded, no. We deleted the videos that we have, no. So yeah. It's a no for me. So ewan ko sa mga kung may nakaranas ng ganyan. Pero yun yung lagi nilang sinisigaw. Umalis kayo dito, ayaw namin kayo dito, amin to. Ba't aangkinin pa namin? Hindi rumirenta lang eh. Basta weird. Spooky. Ay nako, 8:39. Now let's move on with our next story. This one's from Ash. Sabi niya, tandang-tanda ko pa ang nangyaring kababalaghan sa akin noong 2015. Kapapanganak ko lang noon, huling linggo ng February 2015. Dahil nasa kalagitnaan ng reconstruction ang bahay namin, napagpasyahan ng nanay ko na dalhin muna kami ng baby ko sa lumang bahay namin sa San Miguel. Saan San Miguel? Bulacan? Hindi ko sure. Doon pa rin naman nakatira ang mga kapatid ko sa ama, pero hindi sa mismong bahay na luma na alaala ng kabataan namin. May mga bagong gawang bahay na rin kasi ang dalawa kong ate, kaya inabandona na namin ang bahay ng
aming ama. Ako naman ay tumira kasama ng nanay ko sa ibang bayan. Unang araw ko pa lang sa lumang bahay ay hindi na maganda ang pakiramdam ko. Kahit natutuwa ako sa pagbabalik ko doon, nakakaramdam ako ng pangingilabot. Para bang may aninong biglang susulpot at tatakbo na parang nakikipaglaro sa akin. Dumaan pa ang mga araw at hindi normal ang nararamdaman ko. Isang araw, nanonood ako ng TV, bigla na lang nawala yung signal. Iniisip ko na baka nahugot lang yung cable ng antena sa likod. Kaya tumayo ako. Pero pagtayo ko, at habang papalapit na ako sa TV, nang hilakbot ako sa nakita ko. Nakita ko na may mga matang nanlilisik na nakatitig sa akin sa likod ng TV. At bigla ako napalundag at napatakbo papunta sa kwarto. Isang gabi, lumabas ako sa kusina para kumuha ng bagong stock ng tubig para sa anak ko. Bukas ang ilaw sa kusina magdamag para hindi gaanong madilim sa buong bahay. Malapit sa kusina ang kwarto ng nanay ko at alam kong natutulog na siya dahil pasado 10:00 na ng gabi. Pero naririnig ko sa kwarto niya na parang may nagdadasal, may umuusal ng panalangin, pero hindi ko malaman ang lengguwahe. Inchik ang nanay ko pero hindi ito nagdadasal ng wikang Inchik. Pero marunong siyang magsalita noon. Pero sigurado ako na hindi Chinese language ang naririnig ko. Binuksan ko ang pinto ng kwarto niya para silipin kung ano yon. At laking gulat ko nang makita ko ang nanay ko na lumulutang at nagcha-chant ng kakaibang dasal na hindi ko naiintindihan. Binuksan ko ang ilaw para malinaw ko makita ang pangyayari, pero lumiwanag sa paligid. Nawala yung naririnig kong pagcha-chant at maayos naman na nakahiga ang nanay ko. Kinalabutan ako sa nakita ko at dali kong binuhat ang tubig at tumakbo sa kwarto ng aking baby. Dumaan pa ang mga araw na lagi akong binabagabag ng mga kababalaghan sa aming ancestral house. Isang hapon, habang nagpapahinga kami ng anak ko sa may terasa at ang aking nanay ay nagdidilig ng halaman, biglang nagising at umiyak ang aking baby. Pinatahan ko at kinantahan ng mga kantang pampatulog sa mga bata. Pero nagtataka ako na parang may sumasabay sa pagkanta ko. Imposible naman na magkaroon ng echo sa kinaroroonan ko dahil nasa terrace kami at malapit sa gilid ng kalsada na kung saan ay dinadaanan ng mga jeep at tricycle. Natatanaw ko pa ang nanay ko na abala sa pag-aayos ng mga tanim na halaman. Sinubukan kong kumanta ulit ng She's Gone. Charot. She's gone. Pampatahan sa bata, di ba? Lady! Charot lang. Sinubukan kong kumanta ulit.
Maya-maya, naririnig ko na naman na may sumasabay sa pagkanta ko. Sa pagkakataong ito, mas malakas na at parang hindi na siya sumasabay sa himig. Parang meron tong sinasabi na hindi ko naiintindihan. Tinigilan ko ang pagkanta at nagdasal. Kasabay ng pagdarasal ay kinrusan ko ang noo ng anak ko. Nung araw ding yon, nakiusap ako sa aking nanay na bumalik na sa bahay sa kabilang bayan dahil hindi ko na kaya ang mga pangyayari sa bahay na yon. Spooky. Mama belongs to you, lady. Ganun yung kanta, no? Pampatahan sa bata. 8:47. Tuloy-tuloy na natin. Story galing kay Kian. Sabi niya, this happened last March 2024. Nasa bakasyon kami in the so-called Majestic Island with my friends. Oh, alam niyo ba to? Majestic Islands. Siquijor to, di ba? Tama ba? Hindi niyo ba alam? I think it's Siquijor. Sabi niya, we all know that this place is majestic in many ways and nag-trend siya sa social media na maganda. Yes, di ba recently may yung mga vlogger and maganda naman talaga. Maganda ang place. That's why we decided to go. It never failed our expectations. Sa pier pa lang, yung dagat is crystal clear na. Early in the morning, kami nakatawid ng island since gabi ang flight namin pa Dumaguete. Second day namin when we decided na magbar. It's 12 midnight nung mag-aya ang isang friend ko na umuwi na. We rented 2 single motor for the whole trip since 4 kami. While on our way home sa resort, nagkaayaan pa kaming ituloy yung inuman sa tabing dagat ng resort. Since di na mag-drive ng motor, okay lang kahit walwal to the max na. Bumili kami ng 2 Alfonso. Wow, may Alfonso. Sa isang convenience store na malapit sa ospital. Bumili din kami ng pulutan and cup noodles in case magutom kami after uminom. Yung resort na nabook namin via app, medyo liblib siya. From main road, may isang road na papasok, then eskinita papunta mismo sa resort. Mga cabin yung ino-offer nila dito. Yung na-assign sa amin na cabin is around a minute walk sa tabing dagat. Yung tabing dagat nila is a cliff na mabato. Siguro, meters yung taas and may hagdan para makababa sa mismong dagat. May few cottages na open lang siya. Inoccupy namin yung medyo malapit sa cliff. Ang dilim. Yung ilaw lang na nagbibigay liwanag sa area is yung ilaw sa poste meters away sa pwesto namin. Solar light lang ata yun since padim na yung binigay nitong liwanag. Halos 1:00 na ng umaga, sobrang tahimik ng place, nakakabingi ang katahimikan. Walang alon yung dagat. Wala ding mga kuliglig na maririnig. Yung katabi ng resort, puro puno lang siya at walang katabi na ibang resort. Hindi pa kami nagtatagal sa pwesto naming yon. Yung isang kaibigan ko, nagsabi na hindi daw usual yung ganong katahimik na even mga insekto ay walang huni. Tumatayo daw balahibo niya na parang may mga nanonood sa amin. Laki akong probinsya kaya naiintindihan ko yung sinasabi ng kaibigan ko na taga Visayas naman. Yung 2 ko pang kaibigan ay sa Maynila lumaki kaya parang wala lang sa kanila
yung sinabi ng isa kong kaibigan. Huwag na lang daw pansinin at nagtuloy-tuloy ang aming inuman. Naubos na namin yung isang bote ng Alfonso at halos kalahati na nun yung pangalawa. Medyo lasing na ako nun. Pati ibang kaibigan ko kaya medyo maingay na kami nang biglang nakarinig kami ng tunog na bago sa aming pandinig. Parang tunog ng galit na baboy na may pagkaliyon. Natahimik kaming lahat at nagkatinginan dahil tahimik na. Mas malinaw na naming narinig yung mga tunog na yon. Sobrang nakakatakot yung tunog na yon. Halos pinatayo nun lahat ng buhok ko sa katawan. Dali-dali kaming nagpulasan papuntang cabin namin. Halos nawala lasing ko nun sa takot. Napadasal na lang kami at humiga sa isang kama. Nakapikit ang mga mata. Bukas yung ilaw at tahimik na nagmasid sa cabin namin. Walang mga kibo at bakas ang takot sa isa't isa. Nalaman ko na lang na umaga na. Nakatulog na pala ako nun. Nag-decide kami na huwag ituloy yung isa pang araw at gabi sa isla at sa Dumaguete na lang ituloy ang natitirang araw namin sa bakasyon. Nagpaalam kami sa may-ari na mag-early check-out na kami kaya nagtanong siya kung bakit. Kaya nakwento namin yung nangyari sa amin nung gabi. Sabi nung may-ari, wala lang daw yun. Baka ligaw na hayop lang daw yun. Pero yung dinulot na takot nun sa amin ay kakaiba. Siguro sinabi lang niya yon para hindi masira sa amin yung papausbong na turismo sa isla. Bumalik ako sa cabin namin dahil iniwan nung kaibigan ko yung dala kong mga sabon, Glutamax, wow. Siya na Glutamax. Kasi yun at malaki pa, sayang daw. Inabutan ko dun si ate na naglilinis na, medyo may edad na. Tinanong niya ako bakit aalis na kami. Sabi ko na lang, change plans po ate. Sabi sa akin ni ate, kung ano man daw yung nangyari kagabi. Kasi nakita niya daw kami nagiinuman sa tabing dagat. Kalimutan na lang daw namin yon. Baka naingayan lang daw yun sa amin. Nalaman ko din, kami lang pala ang naka-check-in nung araw na yon. Lesson learned din sa amin yon na to respect quiet time sa isang lugar na bago sa amin. Spooky. Diba? Totoo naman yan, alam nyo, wala namang mawawala, no? Ako, personally, I would like to suggest na keso naniniwala kayo, keso sa hindi. Kapag hindi nyo alam yung lugar o pag bago kayo sa lugar, irespeto nyo yung lugar. Lalo na kung ito'y may kinalaman sa nature, di ba? Kunyari, bundok. Yung mga namumundok dyan, di ba? Pupunta sa bukid or whatever. Basta, igalang nyo yung lugar. Huwag kayo magtapo ng mga basura. Yung ganun, alam nyo naman eh. Huwag kayong basta-basta nag-iingay, di ba? Naglilikot doon. Huwag kayong bunot ng kunyari, mga bulaklak at kung ano-ano. Wala namang mawawala. Actually, baka mayroon pang mawala. Just saying. So, sabi to, anong brand ng glutathione? Glutamax. Sabi niya dito, Glutamax, hindi niya pinakawalan. No? Kasi malaki pa daw. Sayang daw. 5 more minutes before 9. Idamay na natin ito. This will be our last story for tonight. This one's from Bianca. Sabi niya, Kuya Chicks, ako si Bianca. Si Bianca na lagi nating kasama dito sa comment section. First time nakikinig ng live spooky mo at sinubukan ko din i-email ang spooky story ko, baka umabot at mabasa mo. Hindi ko kasi to makakalimutan kaya gusto ko i-share sa iyo ang spooky story ko. Year 2022. After work ay nakasanayan ko na talaga na mag-jogging sa Sampaloc Lake dito sa San Pablo, Laguna. Way na din yon para ma-release ko yung stress ko sa work.
5 p.m. uwi ko sa work, 6 p.m. nasa house na ako. 1 hour lang ang biyahe ko. 6 p.m. kaya ko pa tumakbo sa lake kasi para sa akin, pag hapon na at padilim na, mas napapabilis ko yung takbo ko kasi nga gabi na. Although 6 to 6:30 p.m. ako na punta ng lake para mag-jogging, madilim na din siya. Bakit mas gusto ko ng pahapon at paggabi mag-jogging? Kasi I'll take it as a challenge sa part ko yung bilis at oras na matatapos ako sa pagtakbo. Kaya ganung oras ako nagja-jogging. So eto na nga. 6:30 p.m. nag-start na ako maglakad kasi yung bahay namin is malapit lang naman sa Sampaloc Lake. 20 minutes lang lalakarin mo from house to lake. Ang unahan ng lake kasi yung bungad is madaming kainan, ihawan, tourist spot, kaya medyo maliwanag pa gawa ng ilaw ng mga tindahan. Pero yung other half ng lake madilim na. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang labo ng ilaw ng poste na nakapaligid sa lake namin. Mas malinaw pa yung ilaw ng cellphone ko kaysa sa poste. Nagsimula na ako tumakbo. Ang dala ko lang ay phone ko at earbuds habang natakbo. Sound trip habang naglalakad at nagja-jogging habang nasa madilim na parte ng lake. Hindi ko makakalimutan noon, nasa kalagitnaan ako ng lake sa isang tapat ng malaking puno na habang naglalakad ako, na hinihingal, parang may sumusunod sa akin. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Na kahit naka-headset ako, nakikinig ng sounds, parang merong sumasabay sa akin, pagtakbo at paglalakad. May mga ilan-ilan pa din na nagja-jogging sa oras na yon pero magkasalungat kami ng daan. So, alam ko sa part na dinadaanan ko ay ako lang ang tumatakbo. Sinubukan kong lumingon kahit alam ko naman na wala akong makikita sa sobrang dilim. Lumingon-lingon ako pero wala talaga akong makitang kasabay ko sa paglalakad. Yung pakiramdam ko pag bagsak ng paa ko habang naglalakad ako parang may humahabol sa akin na para bang sabay kaming naglalakad tumakbo. Mas binilisan ko ang lakad ko at hindi na lang pinansin tong weird feeling ko kasi alam ko naman mag-isa lang talaga akong naglalakad at tumatakbo. Nang makarating na ako sa area na medyo maliwanag na ang poste, doon ako lumingon sa likod ko. Paglingon ko, may nakita akong isang batang naglalakad palayo sa akin. Nakayapak, naglalakad palayo mula sa kinatatayuan ko. Nagulat ako, Kuya Chicks, parang galing siya sa likod ko. Walang bahay sa part ng lake na kinatatayuan ko kasi wala din namang bahay sa mismong tabi ng lake. Ang iniisip ko, saan galing tong batang to? Kung palayo siya sa mismong likod ko, means dapat nakasalubong ko siya. Pero wala akong kasalubong na bata noong time na yon at bakit wala siyang kasamang magulang sa madilim na lugar ng lake? Bilis-bilis akong tumakbo palayo sa kinatatayuan ko habang pinagpapawisan ng malamig. Hanggang ngayon ay palaisipan sa akin yung batang yon na siguro sumabay sa paglalakad at pagtakbo ko. Yun lang, Kuya Chick. Salamat. Sana'y mabasa mo to. Love, Bianca Harot. Oh, spooky. Spooky. Heist, heist, heist. Sabi ni Justin Rice, marami talaga dyan sa Sampaloc. Sa San Pablo to, Laguna, no, sa mga hindi nakakaalam. Nung pa namang nakaraan kasi may tropa na dyan nagtatrabaho. So nung time na nandun siya nagtatrabaho,
nagyayaya siya dyan sa Sampaloc Lake. Kasi nga, yung may part na may mga pwedeng gimikan, parang gano'n, may tatambayan and all. Hindi naman natuloy. Baka makasalubong ko yung bata. Baka isako ko lang. We! Ay nako. It is now 9:01 and there you have it. Maraming salamat po sa mga nagtiyagang manood, makinig, mga tumambay dito sa studio sa 3 gabi ng ating espesyal na pagtatanghal ng Drive Me Crazy. Uulitin ulit natin ito next year na ulit. Alam nyo na. Dito pa rin ba? Hindi ko sure. Basta uulitin natin to. Yun lang ang sigurado ko. Malay nyo, dito naman din. Basta taon-taon nangyayari ito. So, I just wanna thank you all sa suporta, no? At sa mga nag-send ng stories. Again, pasensya na, no? We cannot accommodate everybody. So, i-reserve na lang natin. And undas, no? Undas. Holiday bukas, no? Magkikita-kita tayo on kailan ba? November so may tumatawag sa akin. Magkikita tayo November 4 na, diba? So, hindi ko alam kung ano mga aktibidades nyo, kung pupunta ba kayo ng sementeryo and all. But let us all remember, no, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga malalapit sa puso natin na nauna na sa atin, yung mga yumao na, no. Hindi naman kailangang isang beses, isang taon lang, but since ito na yung trend, di ba? So it's about time na baka lang hindi we are now living in a very modern and very busy world. Minsan nakakalimutan na natin yung mga ganyang klaseng mga bagay, no? Nakakalimutan natin na meron pala tayong dapat mga inaalala pa rin, no? Kahit wala na sila physically. So yeah. And maybe it's about time then to reflect on ourselves, no? Na ano pa bang pinagagawa? Tama pa ba yung mga pinagagawa natin sa buhay, no? Sa kapwa, no? Sa paligid natin and all. At, sana'y makatulong sa atin, no? Personally. In a positive way, itong undas na ito, no? So, ako'y magsisindi ng liwanag. Probably mamaya na. Pag ako nagsisindi ng kandila, yung parang may kulto sa bahay, gano'n. Ganun ako magsindi. Di ba ibang mga bahay, isa-isa lang, dalawa. Ay, no, hindi ako naggagano. Nagsisindi ako, umuubos ako ng 2 hanggang 3 yung kandila, yung pakete ng kandila. Pag sinindihan ko, nagtitinginan yung mga tao para may kulto doon. Ganun ako magsindi talaga. Hindi, ayoko ng isa lang, 2 lang. Ayoko, no. Yung ang OA ko magsindi. Pero sana mamaya sa pagsindi ko magsilbing tanglaw, magsilbing gabay sa mga nangangailangan nito patungo sa kailangan nilang tawirin. So, let's offer a prayer, no, para sa lahat ng mga yung mauna nating mga mahal sa buhay. At mag-ingat tayong lahat, no? Good luck sa traffic, no? Yun lang naman. So, thank you so much. Ako po'y papaalam na. Susunod na si Papa Jackson para sa Hello STG. Ang tabayanan yan, ha? Before I say goodbye, pakinaman po ang aking mga socials at Kuya Mong Chico. At Kuya Mong Chico. Okay? Until then, this has been DMC for Drive Me Crazy, the spooky edition. And this has been your DJ. Ako po, si Kuya Chico. Your favorite DJ!